So ito na mga tol, pasa na natin sa HR yung ating resignation letter. So pinayagan ako ng leader ko, Go Home Pilipinas. Maulan ngayon sa Taiwan mga tol. Magandang araw. So maulan na panahon sa inyong lahat. Ito yung panahon dito sa Taiwan, minsan hindi mo masabi. Summer na summer. Isipin mo, ang init sa Pilipinas 42, mahigit 40, 48 ganun. Samantalang dito sa Taiwan, ayan oh, paulan ang panahon. So ngayong araw mga tol, meron akong gustong sabihin sa inyo na kailangan nyong malaman. Ito na yung araw na kinakatakutan ko, ang magpasa ng resignation letter. O kaya maaga tayo ngayon, kailangan natin makapagpa-print para mamaya ipapasa natin sa ating company. Mamaya pag-usapan natin mga tol. Let's go. Scan. Okay, yun, nakapagpa-print na tayo. Pasok na tayo ng company. Bili tayo ng foods, Kilatibig, kain tayo doon. So maaga tayo ngayon mga tol. 2 days nang umuulan. So ibig sabihin meron ng tubig yung mga waterfalls dito. Joe! Ano? Hello guys! Si Robert. Siguro sa susunod na day off natin pupunta tayo ng waterfalls kasi may tubig na yung mga waterfalls niyan, ang mga kabundukan, kasi matagal-tagal din yung ulan eh. Kapanin namin. Laki. JNC, hiring pa naman ang company natin ngayon. So marami silang kinuhang bago dito sa ating company kasi maraming mga hindi na rehire at umuwi na rin ng Pilipinas. Kapunta tapong basura. Bibili uling. Titinda si Kenneth. Paluto pa. Linuto ko na yung palya po yung pilit mo ng bahay. Para siya. Medyo dyan. Sarap. Sarap talaga luto ni parang Kenneth. Ito adobo. Diyan naman yung adobo mo. So nandito na tayo sa ating company. So ayan, papasa na natin mamaya itong papel na to. So maaga pa pala, 7:15 pa lang no. So maaga yung pagpasok natin ngayon. Napaaga tayo, matagal, halos 2 taon kung iniisip din to. Pero ito na yun, this is it, na magpapasa na ako ng resignation. 5 years na ako sa July 23 dito sa Taiwan. So hindi na ako aabot doon. Bandang June kailangan ko nang umuwi. Hindi na tayo magtatagal dito sa Taiwan. Nakakalungkot mga tol. Marami tayong mga, alam nyo na, mga bagay na iiwan na dito. So ayun, mamaya kwentuhan tayo ulit. Pasok muna ako sa ating trabaho. Alright mga tol, break time natin. Kakalabas lang natin. Ito at binigyan tayo ng foods, merienda ni Ate Jen. So tirahin natin. Merienda muna tayo. Actually, hindi ko pa nakakausap yung leader ko. Hindi ko pa naipapasa sa kanya yung ating resignation letter. So, namimiss ko talaga yung Taiwan. Hindi pa man ako nakakauwi ng Pilipinas, pero namimiss ko na yung Taiwan. Actually, hindi ako namumsik dito mga tol. Kasi sobrang ganda talaga ng Taiwan. Kaya yan, sa lahat ng mga
gustong mag-Taiwan, magandang option yan, magandang choice yan kasi dito sa Taiwan talaga maganda, makakapag-ipon ka, mag-enjoy ka sa bansa kasi maraming magandang lugar na pantanggal homesick ba, at meron kang motor, marami kang magagala ng mga iba't ibang klaseng lugar dito na magaganda talaga. Nakikita nyo naman sa mga vlog natin mga tol. So ngayon mga tol, ang dahilan ng pagre-resign natin kung bakit bigla-bigla tayo nag-resign, no? Actually hindi naman to totally talaga bigla. Matagal ko rin pinagplanuhan to, at ito rin kasi ang dahilan kung bakit nag-abroad din ako. Yun nga lang talagang tumagal lang talaga ng mga ganitong taon, gawa ng nagkaroon ng mga problema dahil sa pandemic, tapos mga gera-gera, di ba? Dapat isang kontrata lang talaga ako, yun lang yung plano ko. Pero sa pagre-renew ko, nasa plano na rin na hindi ko naman talaga tatapusin ang kontrata ko. Hindi ko lang to sinasabi na dati kasi ayoko magsalita ng patapos. So ang dahilan naman ng pagre-resign ko is magpapakasal ako. Kung tutuusin, pwede naman ako magbakasyon kahit isang buwan, papayag naman sila dito. Kaso alanganin din yung isang buwan na ibibigay nila sa akin. Tsaka wala na rin sa plano ko talaga na magbakasyon. Alam ko naman kasi na hindi naman tayo forever na abroad, di ba? Uuwi at uuwi pa rin naman tayo sa Pilipinas. Ngayon, ayan, susubok tayo sa Pilipinas. Susubukan natin yung mga plano natin na gustong gawin sa Pilipinas, no? So wala naman akong naging problema dito sa company. Hindi naman nila ako pinapauwi talaga. Sadyang talagang magre-resign tayo. So ayun, excited din ako na umuwi na rin ng Pilipinas. Sa 5 taon na pagtatrabaho natin dito, isa sa pinakamagandang nagawa din natin dito sa Taiwan na yan, yung mga nakapag-keep tayo ng mga memories. Bali magla-last date na tayo sa bandang katapusan na ng May, para at least meron silang 1 month preparation para sa paghahanap ng kapalit. So welcome sa papalit sa akin na Pilipino dito sa Taiwan, dito sa ating trabaho. So ayun, pasok muna tayo ulit. So ito na mga tol, papasa na natin sa HR yung ating resignation letter. So pinayagan ako ng leader ko. Go akong Pilipino. Ay tuan. Katatapos ko lang maglaba. Ayan. At dito tayo sabay duyan. Duduyan lang muna ako dito, pahinga. Nakapagpasa na tayo ng resignation letter. So tuloy na yung pag-uwi natin ng Pilipinas. Wala nang katrasan to. Napakabilis na panahon. Parang kailan lang, kadarating ko lang dito, pero ngayon pauwi na tayo ng Pilipinas, no? Actually bata pa ako eh. Kung tutuusin, pwede pa akong umabot dito ng hanggang 12 years. Kaso saka na muna, depende. Hindi natin masasabi. Anytime pwede pa naman akong bumalik kahit na hindi tapos yung aking kontrata. At kahit pa paano, may chance pa rin naman ako na bumalik dito kung gugustuhin ko. Pero hindi natin masasabi, no? Mahirap magsalita ng patapos. Yun nga yung madalas kong sinasabi. Ayoko magsalita ng mga patapos na bagay. Mamimiss ko yung Taiwan. Siyempre, alam nyo naman kung gaano tayo katagal dito. Pero kung sa bagay, nalibot na rin naman natin lahat ng Taiwan, no? Uwi ako ng Pilipinas hindi dahil sa marami na rin akong ipon, no? Meron kahit papaano, pero hindi ganoon karami, no? Kasi siyempre 5 taon lang din ako dito. Hindi naman kasi talaga dito sa Taiwan ang buhay natin. Kumbaga step stone lang ang Taiwan para sa pag-umpisa ng buhay natin sa Pilipinas. So ganoon talaga. Ayoko rin naman na mag-stay dito. Siyempre marami tayong mahal sa buhay. Nanay ko, tatay ko, matatanda na sila. Siyempre kahit papaano gusto rin natin sila makasama, no? So ganoon pa man, wala naman akong pinagsisisihan sa diskarte na ginawa ko na to. Kasi ito na talaga yung plano ko noon pa man, no? Alam na yung mga kaibigan ko, alam na yung mga yan. Pero hindi ko lang sinasabi sa vlog. So ito na yun. At nakapagpasa na tayo ng resignation. Uuwi na lang tayo. Nakapag-book na rin tayo ng ticket. Para sa mga nangangarap naman na mag-Taiwan, no? Kung may mga nanonood man dyan,
na nasa Pilipinas, nanonood sa atin. Shoutout sa inyo. At shoutout sa iyo, Mark Labutab. Ayan, alam ko ito papunta rin ng Taiwan. At si Jeff, ayan, shoutout sa iyo Jeff. Nasa Tainan na siya. Dating nanonood lang sa atin sa Pilipinas at ngayon nandito na sa Taiwan. Ayun Jeff, galingan mo dyan, shoutout sa iyo. At dyan sa mga aspiring na gusto mag Taiwan, tuloy nyo lang yung pag-apply. Alam ko mahirap man, pero maraming hiring ngayon. Apply lang kayo ng apply. Basta pasok kayo sa qualification, sigurado malaki yung chance na makarating kayo dito. At tiis lang sa paghihintay. Di rin naman kasi ganun kadali yung pag-apply ng Taiwan. Maraming kompetensya, di ba? At ayun, payo ko lang sa inyo, enjoy nyo yung Taiwan, enjoy nyo yung buhay sa Taiwan. Napakasarap, napakaganda ng buhay dito. Dito nyo mararanasan ang buhay na hindi mo mararanasan sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Sana pag uwi natin ng Pilipinas ay panoorin nyo pa rin ako. Suportan nyo pa rin yung ating YouTube channel. Itutuloy ko pa rin ang pagbablog ko sa Pilipinas. Kaya sa mga solid na subscriber natin dyan, suportan nyo pa rin yung ating YouTube channel. So ayun mga tol, hanggang dito na lang muna. Andy Boy Palakad, God bless ang lahat. Babush.